Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Pato. Taong 1989. Baryo, Pulupandan, Iloilo. Umaga pa lamang. Gising na si Pato dahil sa lakas ng boses ng ina. Halos araw-araw ganun ang sistema ng tahanan. Binubulyawan ng ina ang tatay niyang lasinggero. Ni hindi ito nakakatulog sa tahanan dahil nauubos ang oras sa mga bisyong walang kwenta. Naturingang tanod ang ama sa baryo pero ginawang tagayan ang outpost. Tuwing madaling araw nitong tinatahi ang daan kasama ang mga kapwa tanod na kumakanta pa. Habang ginagawang mikropono ang batutang hawak. Hindi ko pinangarap na tumandang kasama ang lasinggerong kagaya mo. Naturingan kayong tagabantay ng baryo. Pero hindi ko alam. Bakit sobra-sobra naman yata ang ginagawa niyo? Kasama mo pa yung tropa mong ohogin. Pero kung makalaklak ng syoktong, akala nyo daig nyo pa si Kulapo. Wika ni Nanay Goring. Baka hindi mo alam. Kaibigan namin niyang si Kulapo. Siya nga ang nagturo sa aming tumungga. Tama na yung pagtataray mo. Ang aga-aga eh. Ang ingay mo palagi. Ayaw ko ng ganyang Goring. Abay kahit lasinggero ako. Hindi naman kayo nagutom ng anak ko ah. May tamang pagkain naman tayo araw-araw. Anong problema mo? Tugon ni Tatay Mitoy. Aba, may gana ka pang tumawang damuho ka. Wala ka nang oras sa amin ng anak mo. Nauubos pa sa barkada mo. Oo, hindi tayo nagugutom at hindi yun dahil sa'yo. Halos magkanda kuba ako sa pagluluto ng mga kakanin. Pero ikaw, Diyos ko patawarin niyo po ako. At baka makasuntok ako ng asawa ng umagang umaga. Muling wika ng ina. Tay, ang aga-aga pa po eh. Pwede po ba kahit isang araw lang? Magpahinga po kayo sa pagbabangayan. Nakakahiya naman po sa mga kapitbahay natin. Kahit malayo ang pagitan natin sa kabilang ibayo, dinig na dinig po yung boses niyo eh. Nay, sige na po. Magsasalang pa po tayo ng mailalako ngayong araw. Hayaan mo na yung si tatay at pasalamat na lang tayo. Nakakauwi po siya ng ligtas. Sabat ni Pato. Natahimik ang mga magulang dahil sa pag-awat ng anak. Kahit nakabusangot ang mukha ng ina. Inalalayan ito ni Pato sa paghahanda ng sumang ilalako. Hindi na niya inintindi pa ang amang pagkatapos ng dakdak ng asawa. Bumalik din kagad sa pagkakatulog. Tanghaling tapat na ito kung magising halos araw-araw. Habang ang mag-ina naman, nagtutulungan kung paano mairaos ang buong araw. Hindi naman ganong kalakihan ang kinikita sa pagtitinda ng kakanin. Kaya tumutulong na din sa paghahanap buhay ang binata. Tumatanggap ng iba pang trabaho si Pato. Madalas itong sumasama sa mga manguuling. Nag-iipon ng mga kahoy para ibenta. Tumatanggap din ang binata ng mga taong gustong magpaigib ng tubig. Lalo na't ng mga panahong ito. Hindi pa uso ang poso. Tubig tabang lamang. At galing sa talon ang pinag-iigiban ng binata at ng buong baryo. Anak, pakiusap ko lang sa'yo. Alagaan mo ang sarili mo.
Ang bata mo pa para tumanggap ng mabibigat na trabaho. At siya nga pala, huwag ka masyadong magpapagabi. May kumakalat na balita sa baryo natin. Kawawa naman yung mga batang natagpuan malapit sa baryo. Ang sabi-sabi, mukhang sinakal daw gamit ng alambre. Pinagtataka pa ng mga nakasaksi. Parang tuyot na tuyot ang balat. Paalala ni Nanay Guring. Si Nanay naman, kung saan-saan ka po namumulot ng storya. Yung anak ng manunuba po ang sinasabi nyo, di ba? Baka po nagpakamatay yun. O hindi kaya nasabit sa baging. Alam niyo naman pong mabundok at mabato ang lugar natin. Tsaka Nay, si tatay po ang pagsabihan nyo. Naku, delikado kung nagkataon. Sa bagay, parang wala naman siguro magtatangka sa buhay niya kung sakali. Ay, ewan ko ba dyan kay tatay, Nay? Kailan kaya siya magbabago? Tugon ni Pato. Anak, alam kong hindi nagiging maganda ang pagsasama namin ng tatay mo. Kahit ganyan yan, na mukhang walang kwenta sa mundo. Tatay mo pa din yan at asawa ko. Malabong magbabago ang mga ganyang tao, maliban na lamang kung balang araw. Singilin siya ng mundo sa mga pinagagagawa niya. Mabait naman niyang tatay mo, anak. Nawiwili lang sa kakabarkada. Ipanalangin natin, anak, na matauhan siya. Dagdag ni Nanay Guring. Magtatanghaling tapat na nang matapos sa pagluluto ng biko ang mag-ina. Madalas, kasama ni Nanay Guring ang anak sa paglalako. Lalo na't kung wala itong kasama sa pag-akyat sa bundok para mangahoy. Iniikot nila ang buong baryo, maubos lamang ang mga paninda. Mag-aalas 4 noong madaanan nila ang bahay ni Aling Kuni. May mga nakahilerang galon sa bakuran nito. Tila naghihintay na mauutusang magigib. Nakangiting pumasok ang mag-ina at nagtawag. Tiyempo namang nakatambay ang ale sa tapat ng pinto ng tahanan. Salamat sa Diyos at napadaan kayo. Pato, may gagawin ka ba? Pagpapaigib sana ako. Kanina pa ako nag-aabang ng taga-igib. Pero parang madala ngayon ang mga pwedeng utusan. Ang hirap talaga ng lugar natin sa tubig. Kanina ko pa hinihintay si Rene. Pero parang abala din yata. Wika ni Aling Kuni. Nako, parang alanganing oras naman ako ni. Pwede bang bukas na lang ng umaga? Anak, medyo marami ang galon at baka abutin ka ng gabi. Wala ka pa namang makakasama. Hindi din kita masasamahan, anak. At may paninda pa tayo. Sabat ni Nanay Guring. Aling Kuni, ayos lang po ba kung hatiin ko na muna yung mga galon? Babalikan ko na lang po bukas yung mga natira. Ayos lang po, Nay. May padyak naman si Aling Kuni. Mabilis lang po yun. Tsaka sayang naman po eh. Pandagdag kita din po ito ngayong araw. Tugon ni Pato. Basta, anak, pag nakita mong padilim na, umuwi ka na kagad. Kone, padalhan mo na lang ng pang-ilaw tong anak ko. Baka abutan siya ng dilim sa daan. Anak, maganda kung sulo yung dadalhin mo. Mas malaki yung maiilawan. Panigurado lang. Wika ni Nanay Guring. Sige, Nay, ako na po ang bahala. Huwag po kayo masyadong mag-alala sa akin. May nag-iigib pa naman po kahit gabi. Tsaka kabisado ko na din po ang lugar kung sakali. Tugon ni Pato. Kinarga ng binata sa padyak ang kasya lamang sa unahan. Inihanda na din niya ang sulong-yari sa kawayan. Tinali ito ni Pato sa likuran ng padyak.
Nagpasalamat naman ang Ale sa hindi pagtanggi ng binata sa pakiusap. Medyo may kalayuan sa mga kabahayan ang talong pinag-iigiba ng binata. Pero ng mga oras na yon, marami pa naman itong nakakasabay na nag-iigib. Ilang minuto lang ang lumipas nang maabot niya ang lugar. Hindi kagad ito nakasahod dahil marami pang nakapilang galon. Kaunting description lamang sa lugar. Ang igiban ay malawak na talon. Niligyan lamang ng sementadong harang. Nang mga panahong ito ay nagpagawa ang gobyerno ng napakalaking tangke sa mismong gilid ng talon na nagiging daluyan ng tubig. Nilagyan ng pangsala upang malinis at pwedeng inumin ang tubig na makukuha ng mga residente sa lugar. Nilagyan ng tubo ang tangke upang maging madali ang pag-iigib. Pasensya na pa to Napadami ang galong ko Kaya lingkuni ba yung mga galon na yan? Dadaanan ko pa dapat yan kanina Kaso itong sikano sa tabi ng bahay ni Kapitan akala ko konti lang ang galon. Ang dami pala. Halos mga lahating araw na ako dito pabalik-balik Wika ni Mang Rene. Ayos lang po yan. Wala ka pong katulong, Mang Rene. Parang puno na po ang padyak mo. Padilim na din po. Huwag mo nang ubusin yan. Bukas naman po ang iba. May hirapan po kayo mamaya kapag sobrang dilim na. Tugon ni Pato. Oo nga Hindi ko naman maiwan ng basta mga galon dito. Baka kasi may dumampot Imbes na magkapera. Baka magbayad pa ako kung nagkataon. Pagpasensyahan mo na lang ako kung medyo mahaba ang bila. Dagdag ni Mang Rene. Napatango na lamang ang binata. Sa isip-isip niya, aabutin talaga ng dilim bago ito makauwi. Habang naghihintay, inihanda na niya ang lagayan ng sulo. Itinali sa likod ng padyak. Nilakihan ang itaas nito para malawak ang mailawan. Pabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa tuluyan ng nilukob ng kadiliman ang lugar. Madilim na nang matapos si Mang Rene. Nagmamadaling hinilera ni Pato ang mga dalang galon. Nakasindi na din ang sulo habang pinupuno ang mga lalagyan. Kakaalis pa lamang ni Mang Rene sa lugar. Nilingan niya ang paligid. Sobrang tahimik. Tila lagasak lamang ng tubig sa talon ang maririnig. Nanalangin ang binatang maikarga na maayos ang mga dala. Minuto lamang ang lumipas nang binagtas niya ang daan pauwi. Noong una ay maayos naman ang pagpapadyak ng binata. Napapaisip ito kung bakit tila ni huni ng kuliglig. Hindi niya naririnig. Kaya napasipol na lamang ito para makalma ang sarili. Ito ang unang pagkakataon na nilakbay ni Pato ang lugar ng gabi. At wala ni isang kasama. Minuto lamang ang lumipas. Biglang may narinig siyang mga kaluskos sa isang banda. Akala niya'y mga bato lamang na tumatama sa gulong. O hindi kaya mga tuyong dahon. Hindi naman mainit pero nakaramdam siya ng pag-alinsangan ng paligid. Napalingon ang binata na may kung anong pwersang pumipigil sa kanya. Sa pag-usad ng padyak. Sa hindi inaasahang pangyayari, may biglang yumugyog sa sinasakyan ni Pato. Dahilan ng pagkawala ng balanse ng binata. Kamuntikan na itong masubsob sa manibela. Sa sobrang gulat, napasigaw ng malakas ang binata. Bigla ding napatakip ng bibig. Nang maalalang nasa wayang pa ito, malayo pa sa mga kabahayan. Uminga ng malalim si Pato. Inaayos ang sarili.
Natatakot man sa nangyayari pero sa isip ng binata, hindi pwedeng mataranta lalo't gabi na. Buong tapang siyang bumaba sa padyak at tumingin sa likuran. Tinignan kung ano ang nangyari. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita na may nakadikit na tila binilog na bungkos ng buhok sa likuran. Wala naman itong nakitang katawan, pero tila nakakapit ito sa mismong likod ng padyak. Halos maihi siya sa sobrang takot at hindi makagalaw sa kinatatayuan. Yawan! Pato! Pato! Sus, Ginoo! Wika ni Mang Rene. Halos isang dipa ang pagitan ni Rene kay Pato nang binuhos ang galong may tubig sa binata. Ayon sa matanda, naiwang nakatulala lamang si Pato sa isang banda. Dahil sa liwanag na nagmumula sa sulo, nakita pa nito ang pagsabay sa hangin ng gumon papalayo sa lugar. Isang malakas na sampal ang pinakawala ni Rene para magising si Pato at hindi naman ito nabigo. Biglang natauhan ang binata na tila galing sa bangungot. Huwag ka na magsasalita pa. Magigib pa sana ako dahil naiisip kong andito ka pa. Bukas na lang ito. Ayos ka lang ba? Pasensya na at naligo ka tuloy nang wala sa oras. Diyos ko, pag ganyan ang loob mo, huwag na huwag ka magpapagabi. Napakadelikado. Naunahan ka ng takot kaya hindi ka nakagalaw. Wika ni Mang Rene. Maraming salamat po ah. Kung hindi ka dumating, siguro kung napano na ako. Tugon ni Pato. Sige na. Sumakay ka na sa padyak mo at uuwi na tayo. Baka bumalik pa yung demonyong gumo na yun at madali tayo. Hindi yun mamamatay kahit anong pangontra. Pero takot sila sa apoy. Kaya dagdagan natin yung sulumo. Hindi ka nalapitan kaagad dahil sa laki ng apoy. Kaya pasalamat ka sa sulumo, hindi sa akin. Ang mali mo lang, bakit kasi buwaba ka pa? Dagdag ni Mang Rene. Dali-dali na silang umalis sa lugar. Dahil malapad ang daan, pinagdikit ng dalawa ang kanilang mga padyak. Nang sa ganon ay walang mauuna o mahuhuli. Pareho na din silang nagbantayan sa takot na balikan sila na malademonyong anyo ng gumon. Ilang sandali pa, naabot na nila ang kabahayan at doon pa lamang nakahinga ng maluwag si Pato. Bago pa man tuluyang naghiwalay ng daan, muling nagpasalamat si Pato kay Mang Rene. Hindi niya makakalimutan ang pagtulong ng kaibigan. Idinaan niya ang padyak ni Aling Kuni at kagad nagpasalamat. Hindi pa tapos ang pagigib dahil may natira pang mga galong hindi na ikarga. Kaya hindi na muna ito naningil ng bayad. Hindi na nagkwento pa ang binata sa mga nangyari. Bagkus nagmamadali na itong umuwi. Nagulat pa si Nanay Guring nang makita na basang-basa ang anak. Nagmamadaling kumuha ng tuwalya ang ina upang makapaglinis at makabihis na ang anak. Ano bang nangyari sa iyo, anak? Bakit basang-basa ka? Nagbuhat ka pa ba ng galong may tubig? O naligo ka pa doon sa tangke? Bawal na bawal pa naman ang magtampisaw doon. Nagagalit ang ibang nag-iigib. Halika nga't maupo ka muna dito. Sabay na tayo maghapunan. Lumayas na naman ang lasinggero mong tatay. Wika ni Nanay Guring. Nay, totoo po yung sinabi niyo. May halimaw po na gumagala sa gabi. Kamuntikan na nga po ako eh. Mabuti na lang, naabutan ako ni Mang Rene. Kung hindi siguro, wala ka ng gwapong anak ngayon. Tugon ni Pato. Abat nagawa mo pa talaga magbiro? Anong halimaw? Paano? Abay bakit kami pasasapisngi? Galing ba yan sa halimaw na sinasabi mo?
Anak naman, ano bang nangyari? Tanong ni Nanay Guring habang kumakain sila ng ina. Isinalaysay ng binata ang lahat. Maging si Nanay Guring. Hindi makapaniwala. Ngunit dahil sa pananamlay ng anak at pasamula sa sapak ni Rene, kaagad naman itong napaisip na hindi gumagawa ng kwento ang binata. Ayon pa dito, kailangan ng maabisuhan ang lahat ng mga taga-baryo sa gumagalang halimaw. Maghahating gabi, hindi makatulog si Pato. Bumabalik pa rin sa isipan ang mga nakita. Pakiramdam niya tila napakaalinsangan ng silid. Kahit anong balikwas, hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Samantalang ang ina naman, tulog na sa kabilang silid. Habang ang tatay ng binata, hindi pa din nakakauwi ng tahanan. Bumangon ang binata para sana kumuha ng tubig sa kusina. Pakiramdam niya, natutuyo na ang lalamunan dahil sa nararamdamang init. Dahil sobrang dilim sa labas ng silid, minabuti niyang sindihan ang lampara o isang uri ng gaserang gawa sa boteng may krudo o gas at nilagyan ng pobilo. Dahil hindi pa uso ang kuryente na mga panahong ito. Habang hawak ang basong may tubig, nakarinig muli siya ng pamilyar na tunog na tila naapakang mga tuyong dahon. Tumayo lahat ng balahibo ni Pato nang makumpirmang nasundan siya ng nilalang. Nakasarado naman ang buong tahanan pero hindi nagpakampante ang binata. Naalala niya ang sinabi ni Mang Rene na hindi nakakalapit ang nilalang kapag may hawak na apoy. Kaya dali-dali niyang ginising ang ina. Sinindihan ang halos lahat ng pwedeng ipunin. Aba bakit naman anak? Ano bang nangyayari? Parang susunugin mo na ang bahay natin pa to. Sa dami ng sinindihan mong metsa. Diyos ko naman anak. Wika ni Nanay Guring. Nay, wag po muna kayong maingay. Nandito po siya. Ramdam kong sinundan ako ng halimaw. Kung sana nandito lang si tatay. Kahit papano, may aalalay sana sa atin. Kung manghihingi tayo ng tulong ngayon, baka mapagkamalan tayo nasisiraan ng ulo. Kaya ganito na lang, Nay. Huwag na muna tayo matulog sa silid. Dito na po muna tayo sa sala para mas nakikita natin kung sakaling may banta. Tugon ni Pato. Manalangin tayo anak. Kung gugustuhin ng nilalang napasukin tayo, dapat kanina pa. Kita mo naman ang bahay natin. Gawa lang sa nipa at amakan. Anak, mas natatakot pa ako dyan sa mga sinindihan mo. Baka masunog ang bahay natin. Dagdag ni Nanay Guring. Pinatahimik na muna ni Pato ang ina dahil sa mga halakhak na naririnig. Papalapit ito sa tahanan. Napailing na lamang ang binata nang makumpirma na ito ay walang iba, kundi ang tatay na may kasama na dalawang kaibigang tanod. Nagkakantahan pa ang mga ito, kasabay ng mga nakakalokong tawanan. Sa pagpapatuloy ng kwento, biglang natigil ang ingay ng tanod habang papalapit sa tahanan nila Pato. Pagkapasok pa lamang nila sa bakod, kaagad bumungad sa kanila ang bungkos ng buhok na tila hinihintay ang kanilang pagdating. Dala ng kalasingan. Imbis na matakot ay nagsipagtawa pa ang mga ito. Wala lamang sa kanila ang nakabadyang panganib. Pare, kita mo yan? May aswang sa bahay namin. Bilib na kayo. Pati bahay namin may ruwaronda na. Huwag kayo matakot. Pare, nasaan ang lighter mo? Hoy, akala mo matatakot mo kami? Nagkakamali ka yata ng binantayan.
Sige, lumapit ka nang. Hindi natapos sa pagsasalita ang ama nang bigla itong pinuluputan ng mga hibla ng buhok sa leeg. Dahil sa liwanag ng mitya na nagmumula sa loob ng tahanan, kitang-kita ng dalawang mga kasama nito na lumabas ang dila ni Mang Mitoy dahil sa higpit ng pagkakapulupot ng buhok. Dahil sa taranta ng dalawa, tanging pagsigaw na lamang ng tulong ang nasambit ng mga tanod. Kaagad namang lumabas si Pato upang saklolohan ng ama. Bit-bit ang mitya. Inihagis niya ito sa bungkos ng mga buhok. Ni hindi man lamang ito natamaan. Bagkus, mas lalong humigpit ang pagkakasakal sa ama. Habang si Nanay Guring naman, lumabas ng tahanan habang may dalang itak na ginamit pang taga sa buhok na nakapulupot sa leeg ng asawa. Umakyat ang dugo ni Nanay Guring, hindi sa takot, kundi sa galit na makitang hindi na makahinga si Tatay Mitoy. Habang ang dalawang tanod naman, naihina lamang sa gilid sa sobrang takot sa mga nasaksihan. Ngunit si Nanay Guring, walang habas na pinagtataga ang gumon sa kahit anong direksyon. Akmang susugod pa sana si Pato para sana sunugin ang gumon. Pero hindi na niya ito naabutan. Kaagad nang nakalayo sa lugar. Metoy! 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 Buhay ka pa ba? Ang tapang-tapang mo kanina eh. Hanggang hangin ka lang pala. Ano? Babangon ka ba o tatagain na lang kita? Wika ni Nanay Guring. Nay naman, tama na po muna yan. Ikaw nag-aalala ka din na makita mo mamamatay na si tatay, no? Tay, ayos ka lang po ba? Yung mga kumpare mo, hindi na nakatayo sa gilid. Pagsasampalin mo nga yan, Nay, na matauhan. Ayan, iinom-inom kasi kayo. Kaya bukas magsibitiw na kayo sa pagtatanod. Ipalit nyo si Nanay Guring. Tugon ni Pato. Hindi pa din makakibo ang tatlo. Kaya inalalayan na muna nila ito papasok. Hindi na pinauwi ang dalawa. Bagkus, inasikaso na lamang na mag-ina. Kinabukasan, mababakas sa tahanan at bakuran ni Pato ang mga nangyari. Lalo na ang mga pagtama ng itak ni Nanay Guring. Hindi na muli pang rumonda ang tatlo. Nagbitiw nga ang mga ito sa pagkatanod. Samantalang nagpatawag pa sila ng albularyo para kay Tatay Mitoy. Dahil matapos ang nangyari, halos gabi-gabi itong dinadalaw ng bangungot dahil sa mga nasaksihan. Maging ang mga pagpaparamdam ng nilalang sa tahanan, naging pabalik-balik. Ayon sa manggagamot, ang gumon ay isang uri ng aswang na sumisipsip ng dugo. Kumukuha ng kaluluwa ng mga biktima. Dagdag pa ng albularyo na hindi ito titigil hanggat ang mga tinandaang biktima ay hindi pa nakukuha. Para matigil ang panggagambala sa kanila, nagsagawa ang albularyo ng matinding orasyong panlinis at pangtanggal sa mga markang iniwan ng nilalang. Binigyan din ang pamilya ng pangontra. Sa ngayon, meron pa ring nabibiktima ang gumon sa lugar dahil maraming mga bagong tao na hindi naniniwala. Para sa iba, istorya lamang ito na gawa-gawa lang para manakot. Ngunit para kay Pato, ito ang pinaka nakakatakot na karanasan. Saksing buhay ito kasama ang amatina. Nang minsang salakayin sila ng gumon, nilalang na ginagamit ang buhok sa pambibiktima. Sinisipsip ang dugo ng tao at kinukuha ang kaluluwa.
kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Adong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Lumaki sa Capiz ang napang-asawa ni Adong. Natawagin na lang natin sa pangalang Lenden. Buhat na maging mag-asawa, nagpasya ang dalawa na sa probinsya ni Lenlen manirahan. Lalo na't naroon ang mga magulang nito. Aba, sigurado ba kayo na doon na lang kayo titira sa Capiz? Tanong ni Lolo Kando sa mag-asawa. Opo, Lo. Naroon din naman po ang mga magulang ni Lenlen eh. Para may kasama sa bahay si Mrs. kapag wala ko. Tugon ni Adong. O sige, kayo ang bahala. Desisyon nyo yan. Mag-iingat kayo at kapag may kailangan kayo sa akin, magsabi lang kayo. Muling wika ng matanda. Opo, Lo. Ikaw din ha. Mag-iingat ka dito. Lalo na't mag-isa na lamang po kayo. Tugon ng binata. Ay nako, wag ako ang isipin nyo. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Wika ng matanda. Sige po, Lo. Aalis na kami. Dadalaw-dalaw na lang po kami kapag may oras. Tugon ni Lenlen. Napatango na lamang si Lolo Kando. Matapos yon nagpaalam na ang dalawa. Kaagad na bumiyahe sila Adong at Lenlen papunta ng Capiz. Matagal ang naging biyahe ng mag-asawa. At nang makarating sa lugar, kaagad naman silang sinalubong ng mga magulang nito. Nako! Ang dami nyo namang palang dala. Pumasok na kayo ng bahay at panigurado. Pagod kayo sa mahabang biyahe. Bungad ni Nanay Pinang. Naku, ayos lang po, Nay. Hindi naman po kami naglakad papasok dito eh. Sumakay po kami ng tricycle. Ay Nay, mano po pala? Wika ni Adong. Dali-dali naman itong inabot ang kamay ng biyenan. Bakit ba kasi ang dami-dami nyong bagahe? Pwede nyo namang iwan yung mga hindi nyo magagamit. May pupundal nyo naman din yan dito. Puna ni Tatay Junel. Kaagad namang nagmano sa mga magulang si Lenlen. Sinagot ang tanong ng ama. Dinala lang po namin yung mga kailangan. Tsaka itong mga gamit po, magagamit namin dito sa baryo. At isa pa, binili po namin ito, hindi po hiningi. Kaya naman po importante sa amin ng mga bagay na ito. Tsaka may mga pasalubong din po kami sa inyo. Kaya naparami ang bagahe namin. Hindi naman po kami nahirapan sa biyahe. Diretso lang naman po ang sinakyan namin. Tugon ni Lenlen. Kaagad namang sumingit sa usapan si Nanay Pinang. Sinuway ang asawa. Ay nako, hayaan mo na lang ang mag-asawa. Ginusto naman nila yan. At isa pa, hindi naman ikaw ang nahirapan, kundi sila. Bueno, pumasok na kayo sa loob. Huwag nyo na lamang pansinin ang mga sinasabi nitong si Junel. Wika ni Nanay Pinang. Napakamot naman sa ulo si Tatay Junel. Hindi na lamang nagsalita pa. Alam niyang kukontrahin lang din siya ng asawa. Nang makapasok sa loob ng tahanan, kaagad inayos ng mag-asawa ang mga gamit. Ibinigay kila Tatay Junel maging kay Nanay Pinang ang mga pasalubong.
Mga padala po yan ni Lolo Kando para sa inyo. Bagong ani lang po kila Adong eh. Wika ni Lenlen. Napatango naman ang mag-asawa. Natuwa ng labis si Tatay Junel na makita ang nganga. Aba, alam na alam nitong asawa mo kung ano ang gusto ko ah. Wika ni Tatay Junel. Napakamot sa ulo si Lenlen. Bahagyaan namang natawa si Adong. Kasi naman tay, si Lolo Kando, gumagamit ng nganga. Hindi po siya nagsisigarilyo o nagtatabako. Tanging yan lang po ang ginagamit niya. Kaya naman naisipan namin na magdala. Naalala ko na sinabi mo noon sa akin na wag na lang magsigarilyo si Adong at gamitin na lang ang nganga. Pagpapaliwanag ni Lenlen. Natawa naman si Nanay Pinang. Nag-iba ang mukha ng asawa matapos makuha ang bigay ng anak at manugang. Ganun ba? Dapat sinabi niyo sa akin ng maaga. Nang sa ganun naging masaya ako kagad. Wika ni Tatay Junel. Nagtawa na naman ang mga tao sa sinabi nito. Ako po talaga ang kumuha niyan. Bigla ko po kasi kayo naalala eh. Buti na gustuhan niyo po. Tugon ni Adong. Abay, inuuto mo lang ako, Adong. Sinabi na ng asawa mo ang totoo. Ayos lang naman sa akin. Wika ni Tatay Junel. Ay nako, huwag ka nang magtampo, Jonel. Kahit papaano may pasalubong sa'yo itong dalawa. Kesa naman sa akin, puro gulay lang. Pero ayos na rin. Lahat naman tayo makikinabang. Tugon ni Nanay Pinang. Kaya naman pala napakabigat ng mga dala nyo. Napakarami. Puro gulay. Abay, tutubuan na tayo ng ugat niyan. Biro ni Tatay Junel. Muling nagtawanan ang mga ito. Tinabi na ni Nanay Pinang ang mga dalang gulay ng mag-asawa. May dala rin na bagong aning bigas si Ladong na mula pa sa sakahan ni Lolo Kando. Matapos na makapagpahinga, kaagad na nagluto si Lenlen. Dahil nais ni Tatay Junel na muling matikman ang luto ng anak. Nagluto si Lenlen ng santol na ginataan. Nilagyan niya iyon ng karne ng baboy. Ang bango naman yan, mahal. Nakakagutom. Mukhang masarap ang niluluto mo ah. Wika ni Adong. Sus, binuala mo na naman ako. Maupo ka na nga doon. Paluto na ito at kakain na tayo. Tugon ni Lenlen. Kagad namang naghanda ng mga pinggan at kutsara si Adong. Ilang sandali pa, hinanda na ni Lenlen ang nilutong ulam. Sabay nang kumain ang mga ito. Tuwang-tuwa ang mag-asawa na muling makapiling ang anak. Matapos kumain, nagpahinga na ang mag-anak. Kinabukasan, pinasyal ni Lenlen ang asawa sa baryo. Ipinakilala sa ilan nilang mga kaibigan. Tuwang-tuwa naman si Adong dahil kahit papano, may nakilala na siya sa baryo ng asawa. At dahil bago lang sa baryo, nahirapan si Adong na makahanap ng mapapasukang trabaho. Kaya naman, sumasama na lamang ito kay Tatay Junel sa pag-uuling sa bundok. Yun ang naging hanap buhay ng mag-asawa. At dahil wala pang trabaho si Adong, pansamantala muna itong tumutulong kay Tatay Junel. Hindi naman nahirapan si Adong. Sanay na ito sa mga ganong trabaho. Dahil yon ang dating kinabubuhay nila ni Lolo Kando.
Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nakakakilala ng mga kaibigan si Adong hanggang sa nakapasok ito sa isang bakery bilang panadero. Kalaunan, sa pagsusumikap ni Adong, nakapagpatayo ito ng sariling tahanan sa tabi lang mismo ng bahay ng biyenan. Naging maayos ang pamumuhay ng mag-asawa at naging masagana. Hanggang sa 5 taon ang lumipas, doon pa lamang nabuntis si Lenden. Kaya naman labis ang saya ni Adong dahil sa wakas ay magiging ama na ito. Ngunit mas masaya ang mga magulang ni Lenden dahil yon ang unang apo ng mga ito. Lalo pat nag-iisang anak lamang si Lenden. Mabuti naman at binigyan niyo na kami ng apo. Abay, matanda na kami. Buti at naabutan namin ang aming apo. Maraming salamat sa Diyos. Wika ni Nanay Pinang. Mabuti nga at meron na kayong anak. Akala ko talaga baog itong si Adong eh. Sana lang lalaki. Nang sa ganon, magkalat ang apelyido ko. Dagdag ni Tatay Junel. Ay sus, Ginoo talaga, Jonel. Kahit ano pang maging kasarian na magiging apo ko, masaya na ako doon. Puna ni Nanay Pinang. Tsaka tay, kung lalaki man na magiging anak namin, hindi din naman apelyido mo ang gagamitin niya. Kasal po kami ni Adong. Tugon ni Lenden. Napakamot na lamang sa ulo si Tatay Junel. Basta. Gusto ko lalaki. Hindi naman ako nabiyayaan ng anak na lalaki. Dahil nag-iisa lang itong si Lenlen. Maagang nagmenopause itong si Pinang eh. Wika ni Tatay Junel. Napailing na lamang ang mag-asawa sa mga sinabi ni Nanay Pinang at Tatay Junel. Matapos malaman ng mga magulang na buntis si Lenlen, ikinalat nila sa mga kaibigan ang magandang balita. Kaagad namang nalaman ng buong baryo ang pagbubuntis ng dalaga. Marami ang natuwa sa magandang balita. Ngunit ang kasiyahan ng mga ito bigla na lamang nagbago dahil sa isang pangyayari na hindi inaasahan. Isang araw, kinailangan ni Adong na magdamag sa trabaho. Kaya naman iniwan niya ang asawa sa mga magulang. 12:00 na ng madaling araw nang makauwi si Adong. Laking pagtataka nito dahil sarado ang ilaw ng tahanan na hindi naman gawain ng biyenan. Kaya naman, kaagad na binalot ng kaba ang puso ni Adong. Lumabas naman ang isa sa mga kapitbahay na malapit sa kanila. Kaagad pinaalam kay Adong na dinala sa pagamutan si Tatay Junel dahil inatake ito sa puso. Tinawagan ni Adong ang asawa at nakumpirma na nasa ospital nga ang mga ito. Kahit pagod galing sa trabaho, dumiretso na si Adong sa paghamutan para alamin ang kalagayan ni Tatay Junel. Pagkarating ng ospital, kaagad namang niyakap ni Lenlen ang asawa habang umiiyak. Mahal, wala na si tatay. Patay na siya. Hindi ko alam kung anong gagawin. Si nanay naman, hindi din umiimik. Hindi niya matanggap na wala na si tatay. Wika ni Lenlen. Kahit si Adong, hindi makapaniwala sa mga sinabi ng asawa. Ilang sandali pa, lumabas si Nanay Pinang. Mugto ang mga mata na halatang galing sa pag-iyak. Wala na tayong magagawa. Wala na ang tatay niyo.
Aasikasuhin ko lang ang mga papeles nang sa ganon. Maiuwi na natin ang labi niya. Wika ni Nanay Pinang. Muntik pa itong matumba. Mabuti na lamang ay nasalo ito ni Adong. Magpahinga na po muna kayo. Umuwi na po kayo ni Lenlen. Ako na lang po muna ang bahalang mag-asikaso dito kay tatay. Wika ni Adong. Tumango naman si Lenlen sa sinabi ng asawa. Kaagad na umuwi ang mag-ina. Kahit na wala pang pahinga at pagod na si Adong, mas pinili nito na siya na lamang ang mag-asikaso. Dahil sa sobrang awa kay Nanay Pinang. Habang inaayos ang mga papeles, naluluha si Adong dahil masakit din para sa kanya na wala na si Tatay Junel. Nang maisaayos ang lahat, kaagad nilang inayos ang paglalamayan ni Tatay Junel. Kahit ang mga kapitbahay, hindi rin makapaniwala sa biglaang pagpanaw na matanda. Halos hindi na umalis si Nanay Pinang sa kabaong ng asawa. Palagi namang nakaalalay si Lenlen sa ina. Mabilis lamang binurol si Tatay Junel dahil gusto ni Nanay Pinang na kagad maipalibing ang asawa. Matapos mailibing, nagpasya si Nanay Pinang na ibenta ang mga gamit, bahay at lupa. Sinuportahan na lamang ito ng mag-asawa. Alam nila na mahirap para kay Nanay Pinang ang biglaang pagpanaw ng asawa. Lumipat sa kabilang baryo ang mga ito. Nagsimula ng bagong buhay. Mabuti na lamang ay may kakilala na si Adong sa lugar. Kaya kagad itong nakahanap ng bagong trabaho. Samantalang si Lenlen naman, tinutulungan ang ina sa pagtitinda ng mga lutong ulam. Ngunit nang malapit ng mga anak si Lenlen, huminto na ito sa pagtitinda maging si Nanay Pinang. Hindi kagaya ng dati. Medyo hirap ang pamilya lalo na't bago lang sila sa lugar. Isang gabi habang nasa trabaho, kinabahan si Adong. Kaya dali-dali itong umuwi ng tahanan. Mabuti na lamang ay maayos naman ang lagay ng mag-ina. Matapos maghapunan, maagang natulog ang mga ito. Ngunit pagsapit ng hating gabi, naalimpungatan si Adong nang makarinig ng kaluskos mula sa bubungan. Nung una inakala niya na pusa lamang ito na naglalakad. Ngunit habang tumatagal, tila bumibigat ang pagkakatapak nito. Napatayo naman si Nanay Pinang at nagmura. Walang yakang aswang ka. Umalis ka dito. Huwag mo gambalain ang anak ko. Kundi, mayayari ka sa akin. Sigaw ni Nanay Pinang. Ilang sandali pa, bigla nang nagsisigaw si Lenlen. At nang buksan ni Adong ang ilaw, nakita niya ang mahaba at matulis na tila sinulid na pula na malapit na sa pusod ni Lenlen. Kaagad namang kumuha ng gunting si Adong at ginupit ito. Narinig nila ang paghiyaw ng nilalang. Kaya naman mabilis na lumabas si Adong dala ang itak na nakasabit lamang sa pintuan. Paglabas ni Adong, nakita nito ang tila napakalaking ibon papalayo sa tahanan. Nang hindi maabutan ang tiktik, pumasok na ito sa loob ng tahanan. Kaagad na kinuha ang naputol na dila. Inilagay sa garapon na maraming asin. Kinabukasan, kaagad tumawag si Adong kay Lolo Kando upang humingi ng tulong. Ngunit laking gulat nito nang sabihin ng lolo na pupunta na ito sa tahanan.
Pagsapit ng hapon, dumating si Lolo Kando sa tahanan. Kaagad nitong kinuha ang garpo na may dila at nagbigkas ng usal. Itabi mo lang ang garapo na yan. Bukas na bukas din. Pupunta dito ang may-ari ng dila na yan. Dahil kung hindi niya babalikan yan, sinisiguro kong mamamatay siya. Wika ni Lolo Kando. Kaagad binigyan ng matanda si Lenlen ng pangontra sa aswang upang hindi na ito gambalain pa. Ngunit kinabukasan, walang pumunta na kahit na sino. Kaya naman nagtataka si Lolo Kando. Nag-usal ito ng orasyon na lamang patay na ang may-ari ng dila. Kaya naman sinunog na lamang yon ni Lolo Kando. Matapos ang pangyayari, wala nang aswang na muling gumagambala sa kanila. Hanggang sa naipanganak na ni Lenlen ang panganay. Kagaya ng nais ni Tatay Jonel, lalaki ang naging unang anak na mag-asawa. Sayang lang, no? Wala na si tatay. Siguro sobrang saya niya kung kasama pa natin siya. Wika ni Lenlen. Malungkot ang muka at hindi mapigilang mapaiyak. Tuwang-tuwa naman si Adong dahil nais din ito na lalaki ang maging anak. Isinunod nila sa pangalan ni Tatay Jonel ang panganay. Naging masaya ang mga ito sa pagdating ng bagong miyembro ng pamilya. Hindi na umuwi sa probinsya si Lolo Kando. Si Adong na lamang ang pamilya nito. Kaya naman minabuti niyang manatili na lamang ang lolo sa tabi. Buong akala ng pamilya, wala nang sigalot na darating sa kanila. Ngunit nag-uumpisa pa lamang pala ang masamang mga mangyayari. Isang araw, nagising na lamang ang mag-asawa. Namimilipit sa sakit si Nanay Pinang. Kaagad naman itong sinuri ni Lolo Kando. Nagulat naman ito sa lumabas sa tawas. Naku Lenlen, kinukulam ang nanay mo. Sigurado akong aswang na mangkukulam ang may gawa nito. Wika ni Lolo Kando. Nagulat ang mag-asawa sa sinabi ng matanda. Sino naman po ang gagawa nito kay Nanay Pinang? Buhat po ng mga anak si Lenlen. Hindi naman po siya nagtinda. Malalaman mo po ba lolo kung sino ang gumawa nito kay Nanay Pinang? Tanong ni Adong. Tumango si Lolo Kando at sinabing, Aba oo naman. Sa katunayan, alam ko na kung sino ang gumawa nito sa kanya. Malaki ang galit ng aswang na ito sa pamilya niyo. Lalo na sa iyo, Adong. Pero hindi kanya magantihan. Maging si Lenlen. Dahil sa pangontra na binigay ko sa inyo. Mahina rin ang pananampalataya ni Pinang. Kaya kagad siyang tinablan. pagpapaliwanag ni Lolo Kando. Kaagad na nag-usal ng dasal si Lolo Kando. Sinubukang alisin ang sakit na binigay ng aswang kay Nanay Pinang. Ngunit nabigo ito dahil napakalakas ng kalaban. Hindi rin ito makapaniwala dahil yon ang kauna-unahang beses na hindi niya nagawang magamot ang isang kulam. Labis naman ang pag-aalala ni Lenlen sa ina. Natatakot ito na baka maging si Nanay Pinang mawala rin sa kanya. Isang gabi, kinausap ni Lenlen ang asawa. Napayak na lamang ito sa problemang dinadala. Ano bang ginawa kong mali para mangyari ang lahat ng ito? Hindi pa ba sapat na wala na si tatay? Bakit pati si nanay kukunin mo rin sa akin?
Kapag pati si nanay nawala, baka hindi ko na kayanin. Wika ni Lenlen habang nagdarasal. Tuloy-tuloy lamang ito sa pag-iyak. Niyakap ni Adong na mahigpit ang asawa para ipadama na palagi itong nasa tabi niya. At naroon lang siya palagi para damayan at bantayan ng asawa. Huwag kang maglala. Alam kong gagawin ni Lolo ang lahat para mailigtas si Nanay Pinang. Tsaka hindi rin ako papayag na mawala siya. Hindi ko rin kakayanin na mawala ka sa akin. Masakit para sa akin na makita kang nagkakaganyan eh. Wika ni Adong. Pinunasan pa nito ang luha ng asawa. Hindi iniwan hanggang sa nakatulog. Nang masiguradong tulog na ang asawa, dali-daling kinausap ni Adong ang lolo. O apo, bakit gising ka pa? Gabi na. Si Lenlen, kamusta siya? Narinig ko ang usapan niyo kanina. Sabihin mo sa asawa mo na huwag siyang mag-alala. Dahil gagawin ko ang lahat para gumaling si Pinang. Kailangan ko lang ang tiwala niyo at suporta. Tugon ni Lolo Kando. Napangiti naman si Adong. Malakas ang paniniwala nito na magagawa ni Lolo Kando na magamot si Nanay Pinang. Nag-aalala lang po si Lenlen sa kalagayan ni Nanay Pinang. At isa pa, kakamatay lang po ni Tatay Jonel eh. Hindi rin naging madali ang lahat para sa kanila. Dahil biglaan po ang pagkawala nito eh. Tugon ni Adong. Bukas na bukas apo. Aalis ako para maglibot dito sa baryo. Nang sa ganon, matukoy ko ang kinaroroonan ng mangkukulam na aswang na yon. Hindi ko rin papatagalin pa ang paghahanap dahil delikado ang kalagayan ni Pinang. Huwag mo na lamang din banggitin pa kay Lenlen ang mga sinabi ko. Basta ipaalam mo sa kanya na huwag siyang mag-alala. Dahil gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Wika ni Lolo Kando. Kinabukasan, pinalakas ni Adong ang kalooban ng asawa. Nang umalis si Lolo Kando, dali-dali itong sinunda ni Adong sa labis na pag-aalala. Naglalakad-lakad lang si Lolo Kando hanggang sa makarating sa kagubatan. Nagtataka naman si Adong, ngunit nagpatuloy lang ito sa pagsunod sa matanda. Habang papasok sa pusod ng gubat, naramdaman ni Adong ang pagtayo ng mga balahibo. Kaya napadasal na lamang ito. Nang dahil sa kabang nararamdaman, nawala sa paningin ni Adong si Lolo Kando. Mas lalo itong natakot dahil hindi niya alam kung saan ba nagpunta ang matanda. Nagpalinga-linga sa paligid si Adong hanggang sa biglang may humatak sa kanya. Muntik pang mapasigaw si Adong, ngunit bigla na lang tinakpan ang bibig ng kung sino. Anong ginagawa mo dito? Delikado at bakit mo ko sinundan? Tanong ni Lolo Kando. Nakahinga naman ng maluwag si Adong nang makitang si Lolo Kando pala ang humila sa kanya. Kasi naman lo, nag-aalala po ako sa iyo eh. Bigla ka na lang umalis ng bahay. Mag-isa ka lang kaya baka mahirapan ka sa karap mo. Tugon ni Adong. Hindi mo na sana ako inalala pa. Kaya ko naman ang sarili ko, apo. Tugon ni Lolo Kando. Hindi mo naman po ako masisisi lo eh. Matanda ka na po. Tsaka ikaw lang naman ang iniisip ko. Baka mapahama ka sa kagustuhan mong mailigtas si Nanay Pinang eh. Muling wika ni Adong. Ilang sandali pa ang lumipas
Natahimik ang maglolo dahil nakarinig sila ng kasiyahan mula sa hindi kalayuan. Dahan-dahang naglakad papalapit ang maglolo. Hanggang sa nakita nila ang tila isang nayo na nagkakasiyahan. May paghihiganti ko na rin si tatay. Kung hindi dahil sa kanila, kasama pa natin siya ngayon. Wika ng isang babae. Ang babaeng yan, siya ang kumulam kay Pinang. Gumaganti siya sa inyo dahil sa pagkamatay ng tatay niya. Wika ni Lolo Kando. Nagtaka naman si Adong. Dahil alam niya na wala silang pinapatay na kahit sino. Paano po nangyari yun? Wala naman po kaming pinapatay na kahit sino. Tanong ni Adong. Aswang na pinutulan mo ng dila at napatay natin. Siya yung tatay nung babae. Tugon ni Lolo Kando. Dito pa lamang naliwanagan si Adong. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla na lamang nagkagulo ang mga ito. Maghanda kayo dahil may nakapasok sa ating kuta. Malakas ang pakiramdam ko na meron siyang kaalaman sa lihim na karunungan. Wika ng mangkukulam. Naalarma naman ang maglolo nang marinig ang sinabi nito. Dali-daling nag-usal ng orasyon si Lolo Kando upang hindi sila maamoy ng mga aswang. Ngunit hindi yon naging sapat. Alam na mga ito kung nasaan ang maglolo. Mabuti na lamang ay dala ni Adong ang itak. Kaagad namang hinarap na maglolo ang mga aswang. Napakarami man ng mga ito. Ngunit hindi huminto ang dalawa upang maubos ang mga kalaban. Lo, napakarami nila. Kaya ba nating ubusin yung mga yan? Parang hindi nauubos yung mga aswang na to . Tanong ni Adong. Hindi naman umiimik si Lolo Kando. Tahimik lamang ito habang bumubulong at nag-uusal ng orasyon. Laking gulat ni Adong nang unti-unting nagbagsakan ang mga kalaban. Pumapalakpak naman si Jenny na tila nang-aasar pa. Hindi na ito nagsalita. Dali-dali nitong nilapitan at nasakal si Adong. Ikaw ang pumutol ng dila ng tatay ko. Kaya naman, ganun din ang dapat sabitin mo. Wika ng aswang na mangkukulam. Sinubukan pa ni Adong na makawala sa pagkakahawak sa kanya. Ngunit napakalakas ng aswang na ito. Hindi naman pumayag si Lolo Kando na masakta ng apo. Kaya naman dinampot nito ang itak at walang pag-aalinlangang tinaga sa likuran ang aswang. Laking gulat ni Lolo Kando dahil matapos na masugatan ang aswang. Bigla na lamang itong naghilom. Nawala ang nilalang na parang bula. Nasaktan lang ang aswang at nabitawan si Adong. Dali-dali namang umalis doon si Adong. Agaw hininga ito dahil sa pagkakasakal sa kanya ng aswang. Sa galit ng nilalang, kaagad nitong pinilipit ang ulo ni Lolo Kando. At sa isang iglap, tumumba ang matanda sa lupa. Akmang dudukutin na ng aswang ang puso ni Lolo Kando. Nang bigla itong sinaksak ni Adong ng paulit-ulit sa likuran. Kaagad namang inagaw ng aswang ang itak sa likuran. Itinapon sa malayo. Muling sinakal si Adong at napaiyak na lamang ito dahil sa takot. Nang mga oras na yon,
Buong akala ni Adong yun na ang katapusan. Nagulat na lamang ito nang muling bumangon si Lolo Kando. Dahan-dahan itong tumayo. Kinuha ang sariling punyal. Pinugot ang ulo ng aswang. Tumalsik ito at inapakan pa ni Lolo Kando. Hanggang sa tuluyang madurog ang ulo. Napasukan na lamang si Adong. Dahil nagtalsikan sa kanya ang mga dugo mula sa ulo ng aswang. Akala ko, wala ka na lolo eh. Pinilipit na ng aswang yung ulo mo ah. Wika ni Adong. Napangiti naman si Lolo Kando at ipinaliwanag sa apo ang lahat ng ginawa. Matapos masiguradong ubos na ang pamilya ng aswang, dali-dali nang umuwi ang dalawa. Niyakap ni Lenlen ng napakahigpit ang asawa. Dahil sa labis na pag-aalala. Nagpasalamat naman si Lenlen kay Lolo Kando at sinabing maayos na ang kalagayan ni Nanay Pinang. Sobra akong nag-alala sa iyo, mahal. Akala ko hindi na kita makikita pa ulit. Salamat din po, Lolo Kando ah. Alam ko pong hindi mo pinabayaan ang asawa ko. Maayos na din po ang lagay ni Nanay. Wika ni Lenlen. Ngumiti lamang si Lolo Kando sa mga ito. Matapos ang pangyayari, nagpa siya ang mag-asawa na lisanin na ang kapis at manirahan sa tahanan ni Lolo Kando kasama ang anak at si Nanay Pinang. Ayaw na nilang maalala pa ang masalimuot na nakaraan. Sa kasalukuyan, tuluyan nang namayapa si Nanay Pinang at Lolo Kando. Hindi naman tinuloy ni Adong ang pagiging albularyo ng lolo. Mas nais nitong maging simpleng tao. Malayo sa anumang kapahamakan kasama ang pamilya. Magpasa hanggang ngayon. Naaalala pa din ni Adong ang mga naganap sa probinsya ng Capiz. Nagpapasalamat ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang po sa kwentong ito maraming pagsubok na darating sa atin bilang pamilya. Nariyan ang pagkawala ng mga mahal sa buhay, kahirapan at marami pang iba. Pero palagi nating tatandaan na kahit anong mangyari, palagi nating isaisip na meron tayong kasama sa hirap man o ginhawa. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.